So ngayon magtatanim tayo ng spring onion. Dito po tayo kukuha, no? Magtatransplant po lang tayo sa aking mga unang tanim na spring onion. Ito naman po yung lupa natin gagamitin, ano? Buwagag na lupa. Pinagtaniman ko na po sa ibang halaman, kaya i-condition po muna natin muli. Ito naman po yung bote ng mineral water natin pagtatamnan. Hinati ko lang po yung sa gitna, may butas po yan sa magkabilang gilid. Pero ito po walang butas, ano? Dahil dito po popondo ang tubig. Ngayon po, i-condition natin muli yung ating lupa. Dahil pinaggabitan ko na po yan, maglalagay po tayo ng vermicast, ano? Mga 20% po na vermicast, maglalagay tayo, yan. Tapos maglalagay tayo ng coco peat, mga 20% din. Yan, 20% din ng coco peat. Tapos i-mix nyo lang po mabuti ngayon to, no? Paghaluhaluin lang po mabuting ganyan. So kukuha po tayo ngayon dito uli. Nakikita nyo po yan. Yan, no? Kita nyo po yung kanyang mga ugat. So ito po yung isa. Tanin natin doon. Ito naman. Ito. Ayan. Tapos gitna. So 5, no? Meron po kagad tayong 5 na-propagate. Pagka lipat tanim nyo pong ganito, wiwisik-wisikin nyo lang po, no? Yan. Wisik-wisikin nyo lang pong ganyan. Yan. Tapos, ilagay lang po yan sa isang lilim na lugar. After 2 days, direkta na yang paarawan. So matapos ko pong maibahagi ang simpleng pagtatanim ng spring onion, ngayon po ay harvest ako, ano? Ng aking mga tanim na spring onion at magluluto ng masarap at masustansyang arroz caldo ala magsasakang reporter.